Ayan. So, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng naandito, especially po yung mga OFW na talagang naglaan ng oras. So, ayan, pakitype naman po ako ng blessings if you hear me loud and clear. So, ayan, so time check. So, it's already 4:59 p.m. Pinas time. So, I think we have 19 participants here sa Zoom natin. So, I think i-share natin yung Zoom para talaga mas madami tayong OFW na talagang ma-inspire. Ayan. So, again, pakitype naman po ako dyan ng blessings kung naririnig ba ako ng clear. Ayan. So, thank you po sa mga nagko-comment. Ayan. So, si-shoutout ko po yung mga naka-open cam para talaga lahat ma-shoutout natin. So, ayun, shoutout po kay Tita Lourdes Guevara. Shoutout po dyan, Tita. Ayan, shoutout po kay Lancy. Ayan, shoutout po Coach Lance. Ayan, and of course, shoutout po kay Mentor Nuevo. Shoutout po. And also shoutout po kay Mentor Jessica May Rosal. Shoutout po dyan sa Australia. Ayan, shoutout po kay Mentor Jomar. Ayan, so I think sa mga hindi po naka-open cam, I think mag-open cam po tayo para to show respect na rin po sa salita dito sa harapan natin. Ayan, so again, we have 22,000 participants. So I think i-share natin yung keep sharing the link everyone para talaga mas marami tayong tao dito sa event natin right now. So ayun, so before tayo mag-start, sino ba tong nagsasalita sa harapan niyo? So I think kailangan ko muna magpakilala. So my name is Mike John Bernaldez. I am your host for today's event. So ayun, so isa rin po ako sa mga student na talagang natulungan ng Digital Biz Community. So ayun, and also welcome po pala sa event natin. So ano ba yung event natin right now? So welcome po to the future of wealth and why digital business is the key. So ayun, so I think mag-shoutout muna ako ulit sa mga naka-open cam. So ayun, shoutout po kay Coach Kenneth Gamos. Ayan. Ayan, ito, bagong-bago pa lang. Bagong kausap po lang namin. So shoutout po kay Sir Ryan Rafael dyan sa Saudi. Shoutout po si Ryan. Ayan, shoutout po kay Adrian James Makasira. Shoutout po, sir. Ayan, so I think okay naman na and it's already 5:02 p.m. dito sa Pinas time. So I think before ko tawagin tong main sharer natin, so I think kailangan mo natin panoorin tong video niya. So before mag-start, so I think panoorin muna natin tong video niya. So Tech, paki-share naman po ng video. Ayan, so Millionaires Club, Global Ambassador, Car Achiever, and also Travel Qualifier. Let's all welcome Bartolome Nuevo. Ayan. Let's do this! Alright, thank you so much sa ating napakagwapo, napakagaling na host, si MJ. Ayan. Palakpan naman natin yung ating host. Right? Malinaw po ba ako sa mga nandito sa loob? Okay lang po ba pa-type ng I am excited if you are excited this afternoon, di ba? Kung anong araw ka dyan, di ba? Morning ba, evening? Yan, pakitype mo na I am excited. Kasi mas masarap makipag-usap sa mga taong excited. Tama? So anyway guys, I would like to thank sa ating mentor Jessica May Rosal at sa ating kapatid at isa sa mga hinangaan natin si Mentor Jerwin at sa buong community ng Digital Biz. Thank you so much sa opportunity na binigyan niyo po sa akin para makapag-inspire. And right now, i-share ko po sa inyo yung success story,
Okay? Okay lang po ba yon? Success story. Ayan. Parang hindi ako naka-spotlight ba ako? Ayan, naka-spotlight. I-share ko po sa inyo yung success story na nangyari po sa akin dahil sa tulong po ng Digital Biz. Okay? So gusto niyo po bang makarinig ng success story? Patype naman ng yes kung gustong-gusto mo makarinig ng success story. Okay? So actually guys, magkikwentuhan po tayo dito regarding po sa success story na nangyari. So kwentuhan lang naman po ito. 'Di ba mahilig tayo sa kwentuhan? Tama po ba? 'Di ba? Mahilig tayo sa mga nag-share ng kanilang success story. And right now, i-share ko po sa inyo yung success story na nangyari po sa akin, yung tagumpay ng istorya ko po because of Digital Biz. Okay? So right now, i-share ko po sa inyo, mag-share screen lang po ako para dire-diretso po tayo, ano? Okay. So patype naman na number 1 kung nakikita niyo na po yung slide natin. Ayan. Thank you so much. So my name is Bart Nuevo. Ayan. Pinaiksi lang po natin. Kasi ang tunay ko po talagang pangalan ay Bartolome Nuevo. Medyo mahaba. At ang tawag po sa community namin ay Mr. Kaisen. Okay? So, ngayon po, paano ako nag-start sa ganitong klaseng community, sa ganitong klaseng opportunity? So, kwento ko lang po sa inyo, ako po ay dati pong empleyado for almost 7 years. Okay? So, bago kayo tuloy-tuloy ito, shout out muna sa lahat ng mga OFW na nandito right now. Okay lang po ba pa-type sa comment box natin kung saang bansa ka right now? Saudi Arabia ka ba? Hong Kong, Singapore, Europe? Okay lang po ba pa-type sa comment box para naman maramdaman ko. Ayan, may mga taga Dubai, may nasa Europe. Thank you so much, di ba? Sa chance na binigay niyo po para makinig. Okay, sa kwento ko po. So ako po yung 7 years employee. Isa po akong janitor. Yan. Sino po dito ang nakakita na ng janitor? Okay? So janitor po ako for 7 years, isang publishing dito po sa may Quezon Ave. And introduce po sa akin yung Digital Biz, yung opportunity na to, okay, sa online. 2016. So, yan po yung trabaho ko dating janitor. Ngayon, kung makikita niyo po sa face ko, hindi na po mukhang janitor. Tama po ba? Pati naman kung naniniwala ka na yung ating aurahan ngayon hindi na pang janitor. Tama? So, nabago po talaga yung life ko because of this opportunity. And 7 years po ako nag-empleyado. And maganda naman ang pagiging empleyado. Maganda naman magtrabaho talaga. But it's only to survive. Tama po ba? Ang pagtatrabaho ay nakadesign siya para sa mga needs natin, ma-provide. Pero kung ikaw po yung tipo ng tao na may wants, may pangarap sa life, hindi po kaya ibigay ng pag-iempleyado. Pero hindi po tayo against about employment. Okay? Maganda po yan. Pero, ang nangyari po sa akin sa loob ng 7 years, doon po ako nagkaroon ng ipon na resibo. Yan, normal na po yan, tama. Resibo yung naiipon natin. At the same time, edad. Tapos itong nakakalungkot, kung saan nagtrabaho ka, doon ka nagkaroon ng malaking expenses at doon ka nagkaroon ng utang. Okay? So, itype nyo po dyan kung ganun din ba yung nai-experience nyo. At kung saan nakapagtrabaho ka, wala ka tuloy na iipon. Pero hindi naman ganun lahat. Pero ganun kasi yung naging experience ko. Okay? And nung nakita ko po yung opportunity, okay, na-feel ko, sabi ko, wow, dito magbabago yung buhay ko. Dito ko makukuha yung pangarap ko. And ginawa ko po yung opportunity na to, sineryoso ko, inaral ko. Take note, dati po akong janitor, high school lang yun natapos. And sineryoso ko po yung opportunity. Dito ko po na-experience magkaroon ng malaking income. Dito po ako nag 6 figure hanggang umabot po ng milyon-milyon yung kinita ko sa ganitong klaseng opportunity. So right now, sa mga nakikinig, sa mga nanonood, gusto mo din ba na magkaroon ng ganyang kita, magkaroon ng ganyang income? Of course, gusto, tama? Since nandito ka na sa Digital Biz, nandito ka na sa ganitong klaseng opportunity, sigurado, hindi mo din
yung kinikita namin. Okay? Meron ka ng right opportunity, may mga mentors pa na magga-guide sa iyo na talagang hands-on, all out. Mentor Jessica, di ba? Mentor Jerwin, at sa buong community, magga-guide sa iyo para kumita ka ng malaki. Yan po, kinita ko po, pandemic. Diba? Pandemic time, kumita po ako ng milyon-milyon. And syempre, kapag kumita ka ng milyon, kumita ka ng malaki, anong mangyayari sa iyo? Dito mo na unti-unti makukuha yung mga pangarap mo sa buhay. And dahil po sa sipag, dahil po sa dedication, sa seriousness na binigay ko po sa ganitong klaseng opportunity, na-awardan po ako ng Millionaires Club ng company. Naging top 500, naging top 100. At ang good thing, dito ko po nabili yung first car ko. Yan. Nandiyan po yung first car ko, Toyota Vios top of the line. 2019. Nag-start ako 2016. 2019, nabili ko na agad yung first car ko. Okay po ba yon? Unti-unti nakukuha yung pangarap. Kaya sa mga nandito right now, sigurado, basta sinipagan mo, sigurado kapag sineryoso mo, pwede mo talaga makuha yung pangarap mo. And at that time, nung nabili ko po yung first car ko, hindi po ako marunong mag-drive. Wala pa nga akong license eh. Sabi ko, pwede pala yon. Pwede pala yon na wala kang license, hindi ka marunong mag-drive, pero nakuha mo. Nakuha ko po yung first car ko. Dati hindi naman talaga ako nangangarap. Ang sa akin lang naman is makakain ng 3 beses isang araw, makabadala sa family. But because of this opportunity, tinuruan po akong mangarap. Ayan po, nabili ko po yung first car ko. Ayan, sige po, pag-comment ka naman ng I am next. Kung gusto mo din magkaroon ng mga ganyang achievements. And sinipagan ko uli, sineryoso ko yung negosyo, dito ko din nabili ang aking pong pangalawang sasakyan. So ngayon po, may second car, Toyota Hilux pick-up car. So ang sarap sa feeling kasi from wala, ngayon, nagda-drive na ng sarili niyang sasakyan. Alam niyo po, hindi po nakakabaliw dito yung resulta na meron ako eh. Ang nakakabaliw dito, sino po ba yung nagsasalita sa inyong harapan? Sino po ba ako before? Take note, dati pong janitor. Ano po ba trabaho ng janitor? Tagalinis, tagahakot ng basura, utusan. Yan po yung work ko before. Sobrang nabago talaga ng community. Sobrang nabago ng opportunity na to. And hindi lang po yan, dito ko po na-experience ang mag-travel. And alam naman natin, lahat gusto mag-travel. Tama po ba? Kaso nga lang, kapag ikaw po ay nagtatrabaho, limitado lang. Opo? Hindi mo agad magagawa. And alam niyo po, because of this opportunity, grabe po yung travel na na-experience ko. Sobrang daming magagandang tourist spot dito sa Pilipinas kung alam niyo lang po. Boracay, Batangas, Baguio, La Union. Sobrang dami. And because of this opportunity, and dahil sa tulong ng Digital Biz, unti-unti ko pong na-experience, unti-unti ko pong napupuntahan yung mga magagandang tourist spot dito sa Pilipinas na kung saan marami pong Pilipino ang hindi pa nakakapunta sa lugar na yan. Tama? Kasi pag empleyado ka, nagtatrabaho ka, limitado. Kaysa naman i-day off mo, ipasok mo na lang. Kaysa naman gumala, sayang yung pera. Alam nyo, because of this opportunity, na-experience ko po yan. At hindi lang po yan, lahat po ng mga naniwala sa akin, may estudyante, may OFW. At nakakatuwa, maraming OFW dyan, nakilala ko lang sa Facebook. Kaya congratulations kung nakita mo yung ganitong klaseng opportunity at ganitong klaseng community. Kasi ipapa-experience sa yung life na hindi mo pa na-experience. And marami pa ako naging kasama sa travel. Punta kami ng Boracay, ilang beses na. Punta kami ng La Union. Talagang na-enjoy because of this community. Kaya sa mga nandito right now, ito yung buhay na nag-aantay sa'yo. Once na sineryoso mo at sinipagan mo dito sa community natin, sa opportunity na binigay sa'yo. And hindi lang po yan, dito ko po na-experience mag-travel international. Hindi pa naman ganun karami yung travel ko international. Pero, take note sino lang po ako before at na-experience ko yung ganito. My first ever travel international, Bangkok, Thailand. Okay? So kung ikaw marami ka napuntahan, goods yan. Pero sa katulad ko kasi, di ba? Sobrang grateful, thankful sa ganitong klaseng opportunity sa community ng Digital Biz na pina-experience po sa akin yung mga ganitong klaseng travel. Tama?
Sino pong mag-aakala na ang nasa inyong harapan ay dating janitor lang, but right now, nagtatravel na sa iba't ibang bansa? Yan po, sobrang daming pinuntahan namin dyan ng mga tourist spot. Di ba? Magagandang temple sa Bangkok, Thailand. 1 week po kami dyan. So bakit ko na-experience? Kasi nga maganda yung opportunity, maganda yung kitaan, kaya ako na-experience yan. And ito po hindi ko makakalimutan sa Bangkok, Thailand, guys. Ayan, sa Bangkok, Thailand, yung nag-dinner cruise po kami, 'di ba? Umiikot po talaga yung barko, 'di ba? Sa buong Thailand. Tapos yung kasama po namin doon habang nagdi-dinner kami, iba't ibang lahi. May Koreano, may Amerikano, may Taiwanese, may Japanese, may Chinese. Sabi ko, wow, ang sarap. Kasi dati, pag nagdi-dinner ako, di ba, katabi ko lang, puro Pilipino. So, na-experience ko po, ang sarap. Tapos, pumunta po kami ng Mahanakon Skywalk sa Thailand. Isa po sa mga matataas na building dyan. And, lumakad po kami, naglakad po ako sa salamin. Kung makikita niyo man, humiga pa ako. Talaga nanginginig yung tuhod ko at that time. And sarap sa experience. Sarap sa feeling kasi na-experience ko po yung ganyang klaseng lifestyle. And hindi ko po ma-experience yan kung wala po ako sa ganitong klaseng opportunity at kung hindi po tayo na-expose, di ba, sa ganitong community digital biz. Kaya kung ikaw naging part na ng community na to at magiging part ng community na to, okay lang ba pasalamatan mo yung digital biz? Mag-comment ka dyan sa comment box. Thank you, digital biz, dahil sa'yo, di ba, nagkaroon ako ng pangarap, nabuhay yung pangarap ko. Sige po, huwag kang mahiyang mag-comment. And hindi lang po yan, dito ko din po na-experience ang pangalawang travel international. Pumunta po kami nung nakaraang year, I think September 2023, pumunta po kami ng Taiwan. Grabe po, 1 week din sa Taiwan. Pumunta kami ng Taiwan, kasama ko yung mga leaders ko, kasama yung mga estudyante, OFW na naniwala po sa amin. Pumunta kami ng Taiwan, lahat, talagang nakakapagod kasi lahat ng mga magagandang tourist spot sa Taiwan, kasi maliit lang din yung Taiwan pinuntahan talaga namin. Grabe, ang sarap sa experience. Nung nandiyan po ako sa Taiwan, nag-flashback po lahat. Sabi ko, tama yung decision ko. Tama yung decision na ginawa ko way back 2016 na magsimula, gumawa ng paraan, maging part ng ganitong klaseng opportunity. Ngayon, sa mga nandito right now, gusto mo din ba yan ma-experience? Yung pupunta ka sa ibang bansa, hindi para mag-work. Pupunta ka sa ibang bansa para mag-relax, magbakasyon, di ba? I-enjoy yung iba't ibang culture, yung iba't ibang pagkain. Yan po yung na-experience ko because of this opportunity. Di ba ang sarap sa feeling ng ganon? Yan po. And ito nakakatuwa kasi hindi lang po ako mag-isa ang pumunta dyan sa Taiwan. Kasama ko po yung mga leaders, kasama ko po yung mga tao na nakilala ko sa online, kasama ko po yung mga estudyante, di ba? Mga dating OFW. 7 po kami dyan. Ang sarap sa feeling kasi kasama mo yung mga taong naniwala sa'yo, nakilala mo lang sa online. So dito sa community natin, hindi lang ikaw yung mag-i-enjoy, pati yung mga naniwala sa'yo. And ito po nakakatuwa kasi this June 25 to 28, okay, pupunta po kami ng Boracay. Ay, pupunta po kami ng Boracay, kasama po ito yung mga leader namin. Nasa 14 po kami. 14 po na pupunta ng Boracay. Imagine that, na i-experience namin yung ganitong klaseng lifestyle, yung ganitong klaseng resulta because of this opportunity. Kaya, kung nasa ganitong klaseng opportunity ka na, actually po, sobrang bilis ko lang, okay? Kapag nasa ganitong klaseng opportunity ka na, isa lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Seryosohin mo na. Itodo mo na. Bakit? Kasi maganda ang buhay na ibibigay sa'yo, gaya ng nangyari sa akin. Tama? And I know for sure excited ka na. Ito pong kinikwento ko, lahat po nangyari na po sa akin. Okay? At marami pa pong mga achievements, result na aabangan this year 2025. Kaya kung ikaw OFW ka, di ba? Kaya kung ikaw estudyante ka, nasa tamang community ka na, nasa digital biz ka na, sobrang ganda ng community na to, kayang-kaya katulungan, kayang-kaya ka i-guide papunta sa success mo. So again guys, I hope you inspire. I hope na nabuhay uli yung pangarap mo dahil sa ikwento ko yung success story ko.
Lagi niyong tandaan, kung nagawa ko, magagawa at magagawa mo din. Bakit? Kasi same lang po tayong tao. Tama? Same lang po tayo. Wala po akong magic, wala po akong kapangyarihan. Pero bakit nagawa ko? Kasi nga, merong community, merong opportunity na magdadala sa'yo sa success. So with that, thank you so much sa Digital Biz. Thank you, Mentor Jessica May Rusal. And thank you kay Mentor Jerwin and sa buong community ng Digital Biz. So, ibalik na natin sa ating napakagwapo at napakagaling na host, MJ. Ayan, so thank you Mentor Bartolome sa napaka-inspiring mong kwento sa journey mo dito sa Digital Beast, especially dito sa company natin. Ayan, so paki-type naman po ako ng thank you so much Mentor Bartolome Nuevo sa napaka-inspiring na message mo. So akalain niyo po yung dating janitor talagang nagkaroon ng magandang buhay because talagang sineryoso niya itong opportunity na talagang ginrab niya. So I think talagang napaka-inspiring naman talaga ng kwento ni Mentor Bartolome. So talagang sabi niya sipagan mo lang ito, mo lang na talagang gawin mo yung best mo dito sa Digital Biz community kasi nasa tamang community ka na po. So ayan, so again, thank you so much Mentor Bartolome Nuevo sa napaka-inspiring mo pong message na kwento dito sa Zoom event natin right now. So ayun, so yung next ko naman pong tatawagin siya po yung mag explain ng pinaka-topic natin dito sa ating Zoom event right now. So itong tatawagin ko po, dati po siyang anak ng OFW and a former student and also a new Millionaires Club Circle of our company. Let's all welcome Mentor Sammy Dison. Let's do this! Are you ready for a comeback? Are you ready to fly? Ayan, so thank you so much sa napaka-pogi nating host for today. So, syempre, pasalamatan natin yung mentor na nakapag-share ng success story niya. Imagine guys, from janitor, 'di ba? From janitor ngayon sobrang ano na, kumbaga grabe yung pagbabago sa buhay niya. At isa na rin sa nag-level up sa buhay, 'di ba? So, comment ka naman number 54 kung na-inspired ka para syempre makapag-start na tayo. Okay? So, shout out sa 39 participants right now. And syempre, keep sharing the link guys para naman madaming maka-attend. And syempre, ma-enlighten. And may bagong matutunan sa Zoom event natin. Okay? So, ayan yan. Mag-start po ako. Ayan. Okay. So, ayan. So, kay mentor, ano muna po tayo para makapag-picture. Ayan. Add ko muna si Coach MJ. Ayan, nasan si mentor para tuloy. Ito. Okay, picture muna tayo bago tayo mag-start. Ayan, excited na tuloy ako. Ayan, 1, 2, 3. Ayan, okay na. So, as we continue guys, so mas maganda na, syempre, kumbaga, kung ano yung nangyari sa kanya, di ba, yun din po yung pwedeng mangyari sa'yo at ganung buhay yung naghihintay sa'yo dito sa Digital Biz Community. Di ba? So, syempre, as we continue, okay, bago po tayo mag-start, mas maganda makapag-focus ka po and makapag-take down notes ka. Para naman lahat ng matututunan mo, pwede mo siyang balikan and pwede mo din siyang ma-review ulit. Diba? Kasi yung iba, diba, hindi nag-take down notes as nung nakaano, dumaan ng isang araw, diba, 2 araw or 3 araw pa man yan, nalimutan na kung ano yung mga tinapik. Okay? So, mas maganda guys na meron kang notes para naman ma-absorb mo talaga. Okay? So, ayan, comment naman po 1 if nakikita nyo na yung share screen para makapag-start na tayo. Kasi sa akin, blackout pa. Okay. Wait lang ha, share screen ulit ako. Nakikita na ba yung share screen ko?
Ayan. So, as we continue, guys, ito po yung topic natin today, the future of wealth. Why digital business is the key. So, bago po ang lahat, magpakilala po muna ako sa inyo. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, so, by the way, ako nga po pala si Coach Sammy Dizon. Okay, I'm a former civil engineering student, anak din po ng OFW. So, ito na po yung mga naging track record natin dito sa negosyo na meron tayo. Isa na rin po tayo, newest part ng Millionaires Club member. Okay. And at the same time, civil executive din po ako dito sa company natin, local travel qualifier, and isa rin po tayo sa mga top earner ng community. And isa rin po tayo sa na-awardan din ng level up, kung yung mga nakapag-upgrade ng gadget. Okay, so sino nga ba ako before? So ito po ako before, life before AGG. So ayan po ako, payat, maitim, walang confidence sa sarili, kasi ako po yung tipong tao na sa bahay lang parate. Panay online games, kain dito, kain tulog lang din yung ginagawa, diba? Diba? And at the same time, basketball lang din, gala dito, gala doon. So, that time, dun ko po na-realize, nung way back 2019, umuwi na yung papa ko for good. Okay, sabi ko that time, Lord, bigyan mo naman ako ng maganda opportunity. And the rest was history. So, nakita ko yung opportunity nito, renay ko lang din, and right now, isa na rin po tayo sa nag-level up sa buhay. Dahil po dito sa Digital Biz. And that time, nung seminar that time, seminar that time, na-introduce lang po sa akin to. Dito po ako mas na-enlighten kung bakit ang daming mayayaman, mas lalong yung mayaman. Pero bakit karamihan sa population natin, imagine guys, 95% ng population natin is mahirap. Okay? So, dito na po pumapasok yung employee, self-employed, pero hindi po kami against yan. So, mas maganda, makatawid ka po dito sa business side or investor. Kasi dito po talaga kung bakit, kumbaga, kumikita ng malaki dahil po dito. Okay? Imagine nyo, 5% ng population natin is yung nasa business side as investor. So, meaning to say, konti pa lang din yung nakakatawid. So, mas maganda na mapag-aralan mo ito ng maayos para naman ikaw na din yung next na makatawid, di ba? Okay, why business or entrepreneurship? So, ito po, si Manny Villar, ito po, isa po to sa pinakamayaman dito po sa Pilipinas. Okay, kung pamilya ka po sa Camilla, siya po yung may-ari, real estate and everything. Sobrang dami niya po mga money generating assets. So, siya na po mismo yung nag-advise. I am of the firm belief that poverty can only be reduced through business. So, mas maganda po talaga na mag-business tayo. Kasi bakit? Hindi lang po Pilipinas yung natutulungan mo. Once na umasenso ka, meaning to say po no, nabawasan mo po yung mahirap dito sa Pilipinas. So, mas maganda sa mga wala pang idea, mas maganda mapag-aralan mo po yung business or maging entrepreneur ka po para naman din, mas madami kang matulungan or makapag-create ka ng opportunity na pwede rin makatulong sa mga kababayan natin. Okay? And ito naman po, kumbaga, advice din po ito ni Manny Villar. Hindi ko na po babasahin lahat. So, ina-encourage po ni Manny Villar, even OFW, overseas Filipino worker, to be entrepreneur as well. So, syempre, karami naman po sa mga OFW is wala din na ipon. Yun po talaga yung tendency as OFW kasi bakit puro lang padala sa Pilipinas. Bayad dito, bayad doon. So, mas maganda po talaga na kahit nagtatrabaho ka dyan, mas maganda na meron kang side hustle na pinagkakaabalahan. Huwag mo lang po iasa yung income mo sa lahat ng pangailangan ng family mo dito sa Pilipinas. What if mag-try ka magnegosyo? Diba? Bigyan mo lang yung sarili mo ng chance na sumubok lang din. Kasi darating ang oras na once na magkaroon ka na ng malaking savings, pwede ka nang umuwi dito sa Pilipinas at the same time makasama mo sila na ginagawa yung negosyo. Diba? Gano'n kaya kasarap na kasama mo yung pamilya mo, hindi ka na pupunta sa abroad para magtrabaho. Pupunta ka na lang sa abroad para magbakasyon. Diba? Gano'n kaya yung kasarap. So, imagine that. So, eto naman po. Ito po yung karamihan na experience ng mga kababayan natin dito and at the same time, mga empleyado, diba, na dito lang po sila parating na i-stack. Ito po yung tinatawag the rat cycle. Rat race cycle. Kumbaga, pagkasahod, bayad utang, gastos, bayad sa bills, utang ulit. So, paulit-ulit, walang pagbabago. Kumbaga, sa mundo natin, kailangan po talaga ng pagbabago. Kasi kung hindi tayo magbabago, mai-stuck lang tayo sa situation na ayaw naman talaga natin. Napipilitan lang tayo
kasi wala tayong choice, kundi doon lang mag-stay. Okay? Pero syempre, pero syempre, ito naman po para makalis ka po sa ano, the surest way to get out of the rat race. So, mas maganda, ito po, the rule of entrepreneurship in ending poverty of homelessness. Kumbaga, mas maganda po talaga na maging entrepreneur tayo para makalis tayo sa matrix ng government natin and everything. So, mas maganda po talaga na mag-business, di ba? Kasi yun naman po talaga yung way para umasenso tayo at ma-enjoy natin yung buhay natin dito. At magkaroon tayo ng time freedom. Okay? Ito po, kumbaga, imagine mo si Manny Villar ulit, di ba? So, many graduates complain that it is difficult to get a job these days, despite of having diploma. The solution is to create your own job and create job for others. So ito po talaga yung karamihan kasi meron po ako mga classmate before na sobrang tatalino nila, di ba? Di ko naman po nila lahat, pero may mga tatalino po akong classmate ng elementary. So karamihan po sa kanila is right now, hindi ko naman po say na ano, is ganun lang po yung buhay nila. Kumbaga walang pagbabago kasi yun lang yung option nila. Kasi yung iba, gusto nila maging nurse, ay gusto nila maging dancer. Okay po, in general na lang, gusto nila maging dancer. Pero naging nurse sila kasi wala silang choice. Imagine mo nag-guide sa'yo is isang nurse pero gusto na talaga niya maging, yung nagagamot sa'yo is nurse pero gusto talaga niya is maging dancer. So imagine mo yun. So karamihan po talaga, yun po yung na-experience this day. Kahit ano man po yung estado mo sa buhay, diba? Dito po, ang daming mga requirements, lalo na kung nandito ka sa Pilipinas. Pero kung nasa abroad ka, kaya yung ibang option ng kababayan natin, pumupunta sa abroad para magtrabaho kasi konti lang yung requirements. Dito, sobrang daming requirements. Yung sahod mo lang din naman, minimum wage. 15,000 up to 20,000 lang per month. Depende sa trabaho at position mo. Yeah, pero pag naging entrepreneur ka, yung kagandahan naman dito is makakapag-create ka ng sobrang daming trabaho para hindi na sila mag-abroad and makatulong ka din sa kababayan natin na mga Pilipino. Okay? Ito naman po, kumbaga, dito ko din naintindihan at dito din tayo na program. No work, no pay. No work, no pay. No pay, di ba? So, game plan to financial freedom. So, ito po talaga, dito rin ako na-intriga that time. Kasi imagine mo, 2 years preparatory, 12 years graduate school, okay, 4 years college, total 18 years investment. So, imagine you guys, so dito lang din ako na problem na sabi ng mga magulang ko, anak, mag-aral ka ng mabuti, pagtapos maghanap ka ng magandang trabaho. So, tendency dyan, wala man po talaga magandang trabaho. Diba kasi minimum wage lang kasi nandito tayo sa Pilipinas. So, imagine mo, aabuti ng 1 million up to 2 million money investment. So, imagine mo, magtsatsaga ka ba sa 20,000 per month? So, magkano? Lalo na ngayon, nagsisitaasan yung mga bilihin. So, kulang pa po talaga yan. Kahit single ka, kung meron ka mga pangarap din, hindi pa po talaga sapat yung 20,000 per month. Okay? Ito naman po tendency yung mga ito naman po yung mga na-experience ng mga OFW natin, mga kababayan natin. Okay, saludo po tayo sa mga kababayan natin ng mga OFW. Pero dito lang po umiikot yung income nila sa rent, food, bills, homesickness, and risk of living, foreign land, double or triple job. So ito po, meron po tayong mga business partner na mga OFW. So nagdo-double and triple job sila para masustain yung pangailangan ng family dito sa Pilipinas. So kung nakaka-rate ka, ikaw yun, di ba? Kung may mga double job ka, triple job ka, so saludo kasi syempre, hindi naman yung basta madali. Diba? Isang trabaho lang nga, sobrang hirap na, lalo na yung double job or triple job. Pero dahil wala tayong choice, yun, naghahanap po talaga sila ng ibang side hustle or ibang trabaho sa abroad. Okay? And so, ito naman din. So, will you sell your... bakit wala? So, ito, kumbaga yung nakano dito na slide is, papayag ka ba na ibenta yung dalawa mong mata for 1 million pesos? So, syempre hindi. Tama. So, pero most of us, hindi lang mata ang binibigay natin, kundi buong katawan, dignidad at pagkatao. Diba? Kasi bakit? Karamihan po sa atin,
'Di ba? Wala naman choice, naghahanap ng mga ano ng trabaho dito sa Pilipinas, is konti lang yung binibigay na sahod. Nagtitiyaga sa 13,000, 15,000, up to 20,000 pesos. Pero imagine mo guys, tayo as human being, ano tayo kumbaga worthless, pero bakit tayo nagtitiyaga? Kasi yun lang yung choice natin. Okay? And syempre, dito naman po yung ano, yung work and business. So pareho mo sila mabibigyan ng time, money, effort, gagalingan mo, sisipagan mo sa lahat, gagawin mo para sa pag-asenso. So, bakit ko lang pala yung stage ito? Ayan, wait lang ha. Okay, so yun. Wait lang, medyo lang technical difficulties. Pero, ayan, pasa ko muna kay Coach, as Coach NJ. Ayan, so while inayos pa ni mentor sa amin yung ano niya, pakitype naman po ako dyan ng blessings. Talagang blessings yung nangyari. So normal lang po yan kapag nasa online. So this is a technical error po. So talagang normal yan kasi nasa live po tayo. Live po tayo right now dito sa Zoom event. So again, pakitype naman po ako ng blessings kung talagang nandiyan dyan pa yung mga participants natin, kung active pa ba o baka may mga tulog na po dyan. Ayan, so I think nandiyan pa naman sila. Ayan, so mas maganda po everyone, mas mag-open cam po tayo para talaga nakikita natin kung talagang nakikinig ba talaga ng maayos yung mga participants natin. So ayan, so thank you everyone sa mga nag-open cam. Ayan. Ayan, shout out ko muna yung mga naka-open cam. Shout out po kay Tita Heidi dyan. Shout out po. Ayan, shout out po kay Roselo, Floresita po. Shout out po sa iyo. Ayan, and of course, shout out po sa iyo, Rafael. Sa Sir Rafael Ryan. Ayan, shout out po. Shout out kay Lourdes, kay Tita Lourdes Guevara po. Ayan, shout out din po kay Ate Sheila. Ayan. And dito po sa naka-opo, shout out po, sir. Ayan, so I think okay. So ayan, talagang may error tayo right now. So while waiting po sa sa speaker natin, naayusin yung ano niya, yung slide. So paki-ano na lang po, paki-type po ako ulit ng blessings. Kasi blessing yung mga nangyayari. Ayan. Ayan, thank you Coach Kenneth. Ayan. So pre-shoutout po sa lahat. Pwede po tayo magpa-shoutout kung saan man po kayong bansa right now. Kung saan ba napunta yung event natin, kung saan sulok man ng bansa. Ayan, shoutout po daw kay Richelle. Ayan, pa-shoutout daw po kay Ate Richelle. From kay Coach Carla Jane. Shoutout daw po. Ayan, watching from LA. Saan po ba yung LA, Coach Kenneth? Legazpi Albay. Ayan, blessings daw from kay Kuya, kay Sir Jeremy Brando. Ayan, shout out from Japan. Sa kay Sir Frank, naka-iPhone. Ayan, so comment po kayo everyone kung gusto niyo magpa-shout out kung saan man po kayong bansa ngayon. Ayan, so okay na po. Okay na, ready na po yung slide ni Mentor Sammy. So again, that's all, welcome Mentor Sammy Dizon. Ayan, thank you so much kay Coach MJ, di ba? So, meron lang tayong konting technical difficulties. So, and as we continue, okay, so comment ka naman kung ano yung natutunan mo right now para naman, syempre, makita ko din na meron ka talagang natutunan. Okay, lang nag-attend ng Zoom. Okay, yan. So, syempre, pag may trabaho ka, you will only survive. So, nakakabayad ka ng bill sa bahay, sapat lang sa panggastos mo sa pamilya mo. Kung OFW ka, sapat lang sa pagpadala sa Pilipinas. So, yun po yung karamihan, di ba, na na-experience ng mga mga kababayan natin. Lalo na kung nasa ka pa lang din, kung may trabaho ko, isang empleyado. Pero syempre, hindi naman po tayo against doon. Okay? Sa trabaho, gagalingan mo din, magsasacrifice ka din, makikisama ka sa mga katrabaho mo or amo mo, sisipagan mo, magpupunan mo din, lalo na hindi din madali. Okay? So, ganun po talaga, di ba? Pero sa pag negosyo ka naman, so okay, pag nagnegosyo ka naman, malaki ang porsyento na umasenso ka kasi nasa business ka sa pag-asenso.
So, yun po talaga, 'di ba? So, makakapag-ipon ka ng malaki kasi kikita ka ng malaki. Pwede ka naman makapag for good kasi yung kinikita mo din dito, ito na yung magiging savings mo katulad ng mga natulungan natin mga OFW. Kasi right now po, sobrang dami na din natin natulungan na magkaroon din sila ng mga part-time income. So, tendency po niyan this year or by next year, madami po tayong OFW, yung mapapa for good dahil po sa digital business community. Okay, sa business, same lang din. Okay, gagalingan mo din, magsasacrifice ka din. Hindi din madali. Hindi rin madali. Sisipagan mo din, magtatrabahuin mo din, gagawin mo din lahat para mag-succeed ka or magpupuhunan ka din. So, mamimili ka na lang din. Same lang din siya. Mahirap gawin. Pero ano ba yung worth it para sa'yo? Magtatrabaho na lang din na hindi mo maalis yung fullest potential mo or magnenegosyo ka para ilabas mo yung fullest potential mo and at the same time, umasenso ka din at makatawid ka din sa right side quadrant. Okay? And syempre, ito po, profits are better than wages. Wages make you a living, profits make you a fortune. So, kumbaga, kung may negosyo ka, yun po yung pinaka the best para swertehin ka sa mundong ibabaw. Kasi nakikita naman po natin, especially sa social media, karamihan po ng mga negosyante sobrang gaganda na ng mga buhay ngayon. Pero yung tanong po noon, alam mo ba yung pinagdaanan nila nung nagsisimula sila? Diba? So, mas maganda, aralin po talaga natin. Kasi kung ano yung nakikita natin sa social media, yun din po yung pwedeng mangyari sa'yo once na aralin mo, gagalingan mo, at sisipagan mo din dito sa digital biz community. Okay? Lahat yun requires one important component to be possible. So, which is yung time. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Ito po yung karamihan ng mayayaman na binavalue po talaga yung oras nila. 'Di ba? Kasi time is money. So, sa mga nakaka-relate diyan, 'di ba, kung bakit sobrang magagaling, masisipag sila, 'di ba? Mas kumbaga mas well-organized silang tao kasi 'yun, kumbaga dito nila inano yung time management is pinaka-importante sa kanila. Okay? So, ayan, sayang full of regrets. So, kung nakikita mo yung matanda na yan, di ba, parang nag-reminisce siya or nag-flashback lang din sa kanya yung mga nangyari. Okay? So, full of regrets. Hayaan mo ba na regrets na lang din yung maipon mo? Or, mamimili ka, buti na lang din. Di ba? Ngayon, grateful and fulfilled kasi nagawa nila na payamanin or pagandahin yung buhay nila. 'Di ba? Walang regrets, 'di ba? Full of memories, masayang memories, travel and everything. So maganda na ano lang din yung maipon sa iyo. Grateful and fulfilled ka. Okay, passive income will give you the ability to save time in the future. Ito po yung isa rin po ito sa namulat din po ako dahil dito. Okay? Ito po yung income generating years. So dito po sa community pala natin, meron po kami dito mga kabataan na gina-guide. At the young age, natututo na sila na gumawa ng sarili nilang pera. Especially mga anak ng OFW, meron din po tayong mga gina-guide dito. Kaya bata pa lang din, kumikita na sila. And yung prime years ng tao is 25 to 40 years old. So mas maganda, yun po yung pinaka the best way na i-all out mo, galingan mo, sipagan mo, and syempre, mag-try out ka, mag-venture out ka ng mga opportunities na pwedeng makatulong sa'yo. The rest years noon, pag 40 years old and above ka, i-enjoyin mo na lang din. Pero bakit karamihan sa atin, diba, pagkatapos mag-aral, maghanap ng trabaho, mag-retire at age of 65 years old, and the rest nun mag-enjoy na. So karamihan noon, hindi na masyado malakas, konti na yung energy para mag-enjoy. So karamihan noon, nag-chill-chill na lang din. Diba? And syempre, ayan, did you know at the age of 65 years old, so 84% are broke, okay? 8% is still working, so 6% are well-to-do and 2% are wealthy. So, where do you think you want to be? So, ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, di ba? So, ikaw na lang mamimili noon. Nasa kamay pa rin natin yung susi ng tagumpay. Okay? So the best solution is to build a business that will
produce passive income cash flow. So, syempre, di ba? So, mas maganda pa rin right now, mag-build na po tayo ng business natin. Okay, para pagdating ng oras na well-established na, lahat ng gusto mong gawin, nagagawa mo na. Magkakaroon ka ng time freedom at financial freedom. Di ba? Nakapag-spend ka ng time sa family mo at the same time, na-enjoy mo yung pwede magpasaya sa'yo. Okay? So, dito na po, traditional business. So, imagine mo, kung gusto mong kumita na ng 100,000 profit, so, imagine mo, yung tanong dyan, meron ka bang 2 million pesos para magtayo ng restaurant? So, comment down below kung meron ka, di ba? So, kung laundry naman yung napili mo, mag-invest ka naman ng 1.5 kasi sa sobrang kailangan units and everything. So, kung mag-grocery ka naman, 1 million pesos o coffee shop naman, 1 million. Yung tanong niyan, kung gusto mong kumita daw ng 100,000, mamimili ka dyan. Pero dito sa business natin na meron tayo, especially dito sa traditional business, ay sa digital business, hindi mo po kailangan mag-invest ng million-million para kumita ng milyon. Kasi nga po kanina, meron nag-share from janitor, ngayon kumikita ng sobrang laki. Meron po kasi proven effective system yung committee natin, diba? Nagagawa siya. And at the same time, kumikita po talaga ng malaki. Basta sundin lang yung sistema. Okay? So, ito naman po, and traditional business. So, 100,000 profit. So, syempre, meron po mga kailangan yan i-process bago ka makapagpatayo ng traditional business mo, di ba? So, syempre, ano mo po dyan yung location, i-consider mo din po dyan yung brand, supplier, employees na mga i-hire mo, accounting, business permit, operating expenses, and advertising. So, sobrang laki po ng gagastusin mo pag magta-traditional business owner ka. And dapat well-trained ka para ma-handle mo siya ng maayos. Mapatakbo mo ng maayos. Kasi kung wala kang experience sa pagnenegosyo or traditional business owner, tendency po niyan, ang laki po ng chance na pwede pong malugi. Kasi based po sa statistic na nakita ko din, so yung iba, diba, nag-ipon pero walang background sa pagnenegosyo, yung naipon nila naubos. So, tendency po nun, nag-abroad ulit. So, paulit-ulit lang din yung, yung cycle. Okay? And syempre, ito naman po, ito yung kumbaga, yung traditional business. So, kung ito makikita mo rin dito, yung competition. For example, nagtayo ka ng, grocery or sari-sari store. So, syempre, once kumikita ka na, yung mga kapitbahay mo, syempre, magtatayo din yan ng sari-sari store. Tama. Kasi syempre, gusto din nila na kumikita. So, syempre, meron ka ng ka-competition sa mga, mga clients mo or customer mo. Pero syempre, once na nakita ng mga big company or big fish or mga big time, na yung location na yun is sobrang dami mga tao na bumibili doon, tendency po yun, magpapatayo po yun ng SM, Robinson, Quezano, Pure Gold. So, tendency po nun is kayong mga small time business owner, kakainin po kayo ng mga big time. Kaya kung bakit may nakikita ka, diba, dito sa atin na lang din, ang dami mga customer na, syempre, kung gusto na mas convenient at may aircon and everything na kailangan mas comfortable na mag-shop, syempre pupunta sila sa mga magagandang establishment o mga SM, Robinson, Pure Gold para makapag-shop sila ng maayos. Diba? Eh, syempre, ito naman po, kung try ka naman mag-franchising or mag-franchise, imagine nyo, meron ka bang 12 million para mag-franchise ng inasal? Ay, kung gusto mo naman 7-Eleven, 2 million pesos naman yun. So, syempre, kung gusto mo mas malaki, ayan, 40 million pesos para sa Jollibee. So, syempre, royalty and advertising fee, 10% to 20% of your net profit. So, ibig sabihin nun, yung kinikita mo po dyan, meron pa pong bawas na 10 to 20% para po sa mga kailangan, advertising and everything, para mag-run ng maayos and ma-promote sa social media yung big business mo. Okay? Ito naman po, Donald Trump and Robert Kiyosaki. So, nag-publish po siya ng book recommending network marketing as powerful, reliable business. So, kumbaga, mismo mga big time na po yun, mga may kumbaga, isa po yun sa mga mayayaman sa iba't ibang bahagi ng bansa.
na nire-recommend nila yung network marketing. Kasi dito po sa network marketing, konti lang po yung kailangan mo na pang-capital, pwede ka na po makapag-expand sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kano kayo yung kasarap, di ba? So, syempre, yung kagandahan po niya, ito po yung mentor natin. Okay, sa mentor Jess at sa mentor Jerwin, imagine nyo kumita po sila ng first quarter ng 1.3 million pesos. Magkano lang po yung kinapital nila dito? Pero yung binalik, sobra-sobra pa. Yun din po yung pwedeng mangyari sa'yo. Once na gagawin mo, seseryosohin mo din to. Ayan, gusto ko lang ng simpleng buhay. So, ito yung karamihan ng mga, ano, karamihan mga sinasabi ng gusto ng simpleng buhay. Pero po, para sa akin, yung simpleng buhay, pagkagising mo sa umaga, 'di ba, meron nang nakahain ng mga pagkain kasi meron kang katulong na mag-serve sa'yo. And at the same time, 'di ba, kahit ano yung gusto mong gawin nagagawa mo. Kaysa naman, 'di ba, yung sinasabi ng iba, simpleng buhay lang na pagkagising sa umaga, basta magkakasama lang yung pamilya, okay na. Yun na yung simpleng buhay para sa kanila. Pero kung gusto mo talaga yung comfortable at simpleng buhay, maganda, payamanin mo yung sarili mo at yung pamilya mo para ma-experience mo yung best life, di ba, para sa family mo. Okay? Are you willing? We are offering you a life with options. So, syempre dito po, yung kagandahan po dito sa atin is pwede mo rin po ma-experience kung ano yung mga na-experience namin. Di ba, na nagka-result po kami dito and at the same time, nagagawa namin yung mga gusto namin dahil lang po yun sa isang desisyon na seryosohin at gawin po itong opportunity na nakapagpabago ng buhay namin. Sobrang daming tao. So ito po, ipakita ko po sa inyo, na isa po ako sa mga buhay na patunay. Diba? Na once nagagalingan mo, aralin mo yung business na meron tayo. Okay? And syempre magpapaturo ka din at magpapaguide ka. Willing po kami tulungan at i-guide ka dito. Okay? Ito, wait lang. So yung kagandahan po niyan, dahil lang po sa isang desisyon, na ginawan ko lang ang paraan yung pinag-start ko dito. Right now, kumikita na po tayo ng malaki dito. Nakapasok na din po tayo sa top ng community. And at the same time, sobrang dami pa nakapag-upgrade and everything. So dito ko po na-experience yun dahil lang po sa isang desisyon. Ito po, nakapag-travel na din po tayo dito. Okay, nakapunta na tayo sa Subic, sa Tagaytay, 2 beses na po tayo nakapunta sa Boracay, sa Cebu, La Union, and sobrang dami pa. Okay, and soon international naman. Nakapasok na din po tayo. Okay, isa po tayo sa pinakabata. 2 lang po kami estudyante yung nakapasok dyan. Kumbaga dito, hindi naman po naunahan talaga. Okay? And at the same time, na-awardan din po tayo ng Silver Executive ng company. Okay, yan po. Nakamayan ko po yung mga may-ari ng company. Grabe, sobrang sarap lang sa feeling kasi yung award pala na ibibigay sa akin sobrang daming ma-inspire na tao. Okay, nito po, mainit-init pa. Hit ko na din po yung first million dito sa negosyo natin. Okay, napakasarap lang kasi for sure this year, upcoming years, sobrang dami po natin magiging achievements dito. And ginagol ko din na magkaroon na din ng sariling sasakyan. Okay? And syempre, kumbaga, yung pinaka the best na tulungan mo is yung sarili mo. Kung nakita mo tong opportunity na to, this is the right time to start. And ikaw na din po yung next. So, yun na naman po. Thank you so much. And ibabalik ko na sa pogi nating host. Ayan, so thank you so much, Mentor Sammy Dizon, sa napaka-inspiring mong message and also sa napaka-clear and precise mong tawag dyan, presentation about sa digital business. Ayan, so again, pakitype naman po ako ng thank you so much, Mentor Sammy Dizon, sa napaka-clear na discussion ngayon sa ating Zoom event right now. Ayan, so I think okay naman na lahat. So I think may request na lang po everyone na kindly open your camera para po sa photo opportunity natin right now para may documentation po tayo. Ayan. So again po, paki-open po ng camera para po maano natin